Ang altar, Exodo chapter 38, verse 1 to verse 20. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat. 7 talampak at kalahati ang haba. Ganoon din ang luwang. 4 na talampak at kalahati naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na parang binuo mula sa altar at binalot ng tanso. Gumawa rin siya ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayo, pala, palanggana, malaking tinidor at apuyan. Gumawa siya ng salasalang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang. Sa kalahatian ng altar, gumawa siya ng 4 na argolya at ikinabit sa 4 na sulok ng salasala para pagsuotan ng pasanan. Akasya rin ang ginawa niyang pasanan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar, kaya't ito'y may guwang sa gitna. Ang palangganang tanso, Exodo chapter 38, verse 8. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay ang salaming tanso ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo. Ang patyo ng toldang tipanan, Exodo chapter 38, verse 9 to verse 20. Pagkatapos, ginawa niya ang patyo na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino. Sa gawing timog ay 50 yarda ang haba ng tabing at ito'y ikinabit niya sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga. 50 yarda ang mga tabing na ikinabit sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso. Pilak din ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanluran naman, 25 yarda ang haba ng tabing. Isinabit niya ito sa 10 posting nakatindig sa 10 tuntungan. May kawit at baras na pilak. 75 talampakan ang luwang sa harapan ng patyo sa gawing silangan. Sa isang gilid ng pintuan ay may tabing na 7 yarda at kalahati ang lapad at nakasabit sa 3 posting nakatindig sa 3 tungtungan. Ganoon din sa kabilang gilid. Kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tig-isang kurtinang 7 yarda at kalahati ang lapad. 3 poste at 3 tuntungan ng poste. Lahat ng tabing ng patyo ay mamahaling kayong lino. Tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste. Gayon din ang mga baras. Ang tabing ng pintuan ay mamahaling lino at lanang asul, morado at pula. Magandang maganda ang burda nito. Ang lapad nito ay 10 yarda. 2 kalahati naman ang taas, tulad ng tabing sa patyo. Ito'y nakasabit sa 4 na posting nakatindig sa 4 na tungtungang tanso. Ang mga kawit nito at gabilya ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng patyo. Ang metal na ginamit sa tabernakulo, Exodo chapter 28, verse 21 to verse 31. Ito ang listahan ng mga metal na nagamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan. Ang listahang ito'y ipinagawa ni Moises sa mga Levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ng Diyos kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Juda. Ang pangunahing niyang katulong ay si Aholiab, ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang dibuhista at manghahabi ng pinong lino at lanang asul, morado at pula. Lahat ng gintong na gamit sa santuaryo ay umaabot sa 2,175 libra ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog para sa Diyos. Ang pilak namang ibinigay ng mga
na pabilang sa senso ay umabot sa 7,550 libra, ayon din sa timbangan sa templo. At ito ang kabuuan ng lahat ng ibinayad ng mga napabilang sa senso, na umabot naman sa 600,550 mula sa 20 taon pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa templo. Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng santuaryo at tabing ng patio ay 7,500 libra, 100 tuntungan at tig 75 libra. Ang 70 libra ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga baras. Ang tansong inihandog para sa Diyos ay umabot naman sa 5,310 libra. Ito ay ginamit sa mga tuntungan, sa pintuan, sa altar at sa sasalasalang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio at tuntungan ng hamba ng pinto, at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo